Noong unang panahon, sa isang malayong kaharian ay may isang magandang dalaga na nagngangalang Ella. Siya ay mabait, masipag, at may pusong puno ng pag-ibig. Ngunit, maagang nawala ang kanyang ina at pagkalipas ng ilang taon, nag-asawa muli ang kanyang ama ng isang babaeng ubod ng yabang, si Doña Nerissa, na may dalawang anak na babae, sina Minerva at Clara. Nang pumanaw ang ama ni Ella, nagbago ang lahat. Ginawang utusan ni Doña Nerissa si Ella sa sarili niyang bahay. Araw-araw, naglilinis siya ng sahig, naglalaba, at nagluluto, habang ang kanyang mga kapatid ay nag-aayos ng buhok at nagbibihis ng magagarang damit. Ella! Dalhin mo nga rito ang aking sapatos. Huwag mong hawakan ng madumi mong kamay. Opo, Ate Nerissa. Lilinisin ko rin po ito pagkatapos. Ngunit sumingit si Clara. Ang bagal-bagal mo talaga. Kung hindi lang kita kailangan, matagal na kitang pinaalis dito. Tahimik lamang si Ella. Sa halip na sumagot, ninitian niya ang mga ito. Sanay na siya sa pang-aapi, ngunit sa kanyang puso, pinipili niyang manatiling mabuti. Isang araw, may dumating na mensahero mula sa palasyo. Sa utos ng Hari at Reyna, magkakaroon ng sayawan sa palasyo bukas ng gabi. Ang lahat ng dalaga ay inaanyayahan upang makilala ng prinsipe. Agad na nagdiwang sina Minerva at Clara. Ang prinsipe! Baka ako nang mapangasawa niya. Sigaw ni Clara habang umiikot sa saya. Hindi ikaw. Ako ang pinakamaganda sa ating tatlo. Sagot naman ni Minerva. Tahimik lamang si Ella, ngunit sa puso niya, nangarap din siyang makadalo. Siguro, kahit saglit lang, gusto kong makita ang palasyo. Bulong niya sa kanyang sarili. Ngunit narinig ito ni Doña Nerissa at agad siyang tinawanan. Ikaw? Sa palasyo? Tingnan mo nga ang sarili mo. Puro abo ka? Mas mabuting maglinis ka na lang dito sa bahay habang kami sumasayaw. Nang gabing iyon, umiyak si Ella sa hardin habang nakatingin sa buwan. Habang umiiyak si Ella, biglang may liwanag na bumalot sa paligid. Bakit ka umiiyak, Iha? Paglingon ni Ella, nakita niya ang isang magandang babae na kumikislap ang suot, ang diwata ng liwanag. Ako po si Ella. Gusto ko lang naman po sanang pumunta sa sayawan. Pero wala po akong damit at bawal po ako, sabi ni Inang Nerissa. Ngumiti ang diwata. Anak, mabuti ang puso mo. Ang may gininto ang puso ay karapat-dapat sa biyaya. Tinapik ng diwata ang lupa gamit ang kanyang tungkod at biglang nagliwanag ang paligid. Ang lumang damit ni Ella ay naging magarang bestida na kumikislap sa ilalim ng buwan at sa kanyang mga paa ay may sapatos na yari sa kristal. Ngayon, maaari ka nang pumunta sa sayawan, pero tandaan mo, Ella, hanggang 12 oras ng gabi lamang ang mahika. Pagpatak ng 12, babalik sa dati ang lahat.
Maraming salamat po, Diwata. Sabi ni Ella habang umiiyak sa tuwa. Pagdating ni Ella sa palasyo, napalingon ang lahat. Gandang-ganda ang lahat sa kanya at nagtatanong kung sino nga ba ang babaeng ubod ng ganda na may kumikinang na damit. Nang makita siya ng prinsipe, agad nahulog ang loob ng prinsipe sa babae. Agad din niya itong nilapitan. Magandang gabi, Binibini. Maaari ba kitang isayaw? Opo, mahal na prinsipe. Habang sila'y sumasayaw, tila tumigil ang oras. Hindi alam ng prinsipe kung bakit kakaiba ang pakiramdam niya. Parang kilala na niya ang dalaga. Anong pangalan mo? Ngunit, bago pa man makasagot si Ella, tumunog ang orasan. Alas 12 na. Sigaw ni Ella, agad siyang tumakbo palabas ng palasyo. Hintay, Binibini! Sigaw ng prinsipe, ngunit hindi na niya naabutan ng dalaga dahil pinagkaguluhan na siya ng mga babae sa palasyo. Naiwan na lamang sa hagdan ang isang sandals na kristal. Kinabukasan, nag-utos ang prinsipe. Hanapin niyo ang dalagang nagsusuot ng sandals na ito. Siya lamang ang aking pakakasalan. Isa-isang sinubukan ng mga dalaga ang sandals, ngunit walang kasya. Pagdating sa bahay ni Doña Nerissa, agad sumubok sina Minerva at Clara. Hindi ka siya. Sabi ng tagapagsilbi. Naku, baka lumaki lang ang paa ko. Sabi ni Minerva habang pinipilit pa ring pagkasyahin sa paa niya ang sandals. Tahimik lamang si Ella sa sulok. Ngunit napansin siya ng isang kawal. Patawad po. Ngunit maaari bang subukan ng dalagang iyon? Agad sumigaw si Doña Nerissa. Siya? Ang utusan? Ngunit tumango ang prinsipe. Hayaan niyong siya ang sumukat. Lumapit si Ella at dahan-dahang sinuot ang sapatos. At ito'y kasya. Namilog ang mga mata ng lahat. Lumapit ang prinsipe at ngumiti. Matagal kitang hinahanap, Binibini. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asang muli. Ella, maaari mo bang tanggapin ang aking pag-ibig? Kung ito ay tunay at tapat mahal na prinsipe, oo ang sagot ko. Kinasal si Ella at ang prinsipe sa palasyo. Pinatawad niya si Doña Nerissa at ang mga kapatid niya. Binigyan pa rin sila ng tirahan sa labas ng bayan. At mula noon, si Ella ay hindi lamang kilala bilang ang dalagang may sandals na kristal, kundi bilang ang reyna na may gininto ang puso.